Ang siyam na pinakatanyag na ina sa mitolohiya ang mga banal na sinapupunan na nagsilang ng mga Diyos, mundo at mga revolusyon. Auset, yung tanyag na Diyos ang ina ng muling pagkabuhay at proteksyon. Pinagdugtong-dugtong niya muli si Asar at iningatan si Heru hanggang sa makuha nito ang karapatan sa kanyang pamana. Ang sagisag ng banal na katapatan at matatag na pagiging ina. Mut, ang unang ina ng lahat. Ang pangalan niya ay literal na nangangahulugang ina. Madalas siyang inilalarawan na may ulo ng buwitre, ang sagradong ibon sa Kemet na nagpapakain ng walang kapareha. Si Mut ay sagisag ng sariling paglikha, soberanya at kosmikong pagiging ina. Madalas siyang pinagsasama sa iba pang mga diyosa tulad ni Sekhmet at Auset. Siya ang reyna ng mga Diyos at magnanakaw at kabiyak ni Amun. Gaya ang mismong daigdig. Ipinanganak niya ang langit, si Uranus, ang mga dagat, ang mga Titan, at maging ang mga halimaw. Si Gaia ang pinakapinagmulan ng pagiging ina, likas at hindi mapigil. Si Emoja, diyosa ng mga karagatan, ina ng mga orisya at tagapagtanggol ng mga bata. Kapag pumutok ang kanyang tubig, isinisilang ang mga ilog. Dala niya ang alaala ng mga ninuno sa kanyang mga alon. Si Parvati, banal na trinidad ng kapangyarihang maternal. Si Parvati nag-aaruga, si Durga nagpoprotekta, si Kali sumisira. Siya ang ina ni Ganesha at tagapuksa ng mga demonyo na nagpapakita ng nakakatakot at malambing na mga anyo ng pagiging ina. Si Demeter, ang nagdadalamhating ina ni Persephone, lalong kalungkutan, ay nagdulot ng taglamig. Ang kanyang pagmamahal ay sapat na makapangyarihan upang mapilitang magkompromiso ang mga Diyos at maibalik ang tagsibol. Si Quetzalcoatl, ang diyosang lupa na may palamuting ahas sa palda na nagsilang sa mga bituin, buwan at araw habang siya ay inaatake ng sarili niyang mga anak. Siya ay kamatayan, kapanganakan at paghihiganti, lahat ay nagkakaisa sa isang anyo ng pagiging ina. Si Frigg, ang manghuhula na nakita ang kamatayan ng kanyang anak na si Baldur at sinubukang pigilan ito. Hindi man nabago ng kanyang pagmamahal ang tadhana, sumasalamin ito sa dalamhati ng inang naunang nabuhay kaysa anak. Si Nue, tagapag-anyo ng tao, tagapag-ayos ng langit. Matapos hatiin ng kosmikong kaguluhan ng langit, pinagdugtong niya ito gamit